5, 4, 3, 2, 1. A blessed Christmas to everybody and a wonderful day. This is the day that the Lord has made. And we will be glad and we will continue to rejoice. Lalo na Christmas season. Sino excited because Christmas season? Excited ba? Mas nakaka-excite ang 2016. Kaya ang pag-aaralan natin talaga ngayon, yung transition ng Christmas at saka going to New Year. Because missing Christmas will result to missing New Year. So we cannot afford to miss New Year. Amen? Because we believe and we are very hopeful that 2016 will be the best year for everybody. Sino naniniwala? The best year for you as a person, the best year for you as a cell leader, the best year for you as a G12 leader, the best year for you as a parent, as a mom, as a worker, as an employee, a businessman, or anything that you do. You know this year, 2016, is very productive. This year will be very fruitful, and you know you will be more excited in 2016. Sino excited sa 2016? Sabihin mo sa katabi mo, pumalakpak ka, dapat excited ka. Kasi dapat meron tayong pinaghahandaan. Because maybe everybody's excited for 2016. Pero hindi tayo prepared, pwedeng hindi tayo prepared, at pwedeng hindi tayo ready. At makita naman natin sa buhay natin na marami nang nakaraang Christmas, marami nang nakaraang New Year. Meron pa nga kayo mga New Year's resolution, right? Pero napansin nyo, maraming hindi nangyari. Pero do you believe that this time we will hit it? Sabihin mo sa tabi mo, we can make it. I believe in you. So this year, magde-declare tayo for 2016. Na this year will be a year of promotion for you. 2016 will be a year of fruitfulness and productivity for you. Amen. This 2016 will be the best year of your life. Amen. And this year, 2016, will set a standard of what you will be on the next years to come.
So kaya nakatutok tayo sa kung ano ang mangyayari sa 2016. Kaya importante pala na alam natin ang pundasyon natin para makarating tayo sa dapat nating patunguhan. Kaya, are you ready for Christmas? Alam niyo ba kung bakit may Christmas? Kasi Christmas is your jumping board. Christmas is our quantum leap for 2016. Hindi binigay ang Christmas for exchange gift. Hindi ang Christmas ay tungkol sa reunion. Ang Christmas ay hindi tungkol sa pagtanggap natin ng regalo. Ang Christmas ay hindi tungkol sa masaya tayo sa bawat isa, lalo na pag nakakatanggap ng 13-month pay. So dumating ang point na nagulo ang meaning ng Christmas, nag-evolve ang meaning ng Christmas, ang mga tao hindi na talaga alam ang meaning of Christmas. Kaya pagdating ng 2016 and years to come, gulo ang buhay. Ang nakakapagbigay lang ng maayos na buhay at ng bagong buhay ang ating Panginoon. Kaya dapat matatak sa puso natin at sa isipan natin na hindi tayo pwedeng gumalaw ng mas maganda sa ginagalawan natin pag hindi natin naintindihan ang ibig sabihin ng Christmas. Are you getting it? Are you getting it? In Isaiah chapter 9 verse 6, this is Christmas according to the Bible, which is the final authority. Ang Christmas, as sabi niya, Isaiah chapter 9 verse 6, unto us a child is born, and unto us a son is given. Can you hear that? Can you hear that? You need to be excited about that, and that should be a rema in your life. There was a child who has been born. Dapat may hooray kayo. Woo! Sige, lagyan nyo pa ng tindi. There was a child that was born. May ipinanganak. Yun ang matindi, may ipinanganak. And there was a son that was given. Oh, isa pa. Oh, isa pa. Dapat makuha nyo yung, kasi na-miss natin yan. Para saan ng Christmas kung wala si Christ? Para saan ng Christmas kung walang ipinanganak? Para saan ng Christmas kung wala kayong tinanggap? Amen. The reason why there is an exchange gift, the reason why there is a gift giving, because it originated from Christ. Because there was somebody, there was a child that has been born. There was a son that was given. Ibinigay yun sa atin. Yun ang pinaka-great exchange. Sabihin mo, doon pala nagmula ang exchange gift. Akala ko kay Santa Claus. Naintindihan nyo na. Ang exchange gift galing kay Lord. Kinuha niya lahat ng pangit sa atin. Lahat ng curse, lahat ng kasiraan, lahat ng kasalanan, lahat ng hindi maganda, kinuha ni Lord. At kinuha ni Lord at ibinigay niya ang lahat ng maganda. Lahat ng magandang future. Lahat ng magandang design. Lahat ng curses tinanggal niya. Nilagyan niya lahat ng fruitfulness. Nilagyan niya ng productivity. Nilagyan niya ng blessing. Nilagyan niya ng favor. Na tayong pangit dahil sa kasalanan, nagkaroon ng kaayusan at nagkaroon ng kagandahan. Yun ang pinaka-exchange gift. The greatest exchange na nagyari sa history of mankind. Amen. So ngayon, pag mas naintindihan nyo, makikita nyo, hindi na yun tungkol sa atin. Because it is God who said, there was a child. It was born. There was a son that has been given. Kaya ngayon, ito yung hamon sa atin. Ipinanganak na siya. Talaga bang sumibol sa ating buhay? Ibinigay sa atin. Ito ba ay tinanggap natin? Kasi maaring narinig natin, maaring nakita, marami sa Jerusalem ang nakarinig, marami rin sa Jerusalem ang nakakita. Pero
hindi nila tinanggap at hindi nila pinaniwalaan. Kaya eto na naman ang hamon sa atin. Ngayon, alam nyo na, there was a child that was born. Kaya kailangan tumubo sa atin kung ano siya, bakit siya ipinanganak, anong dahilan, ano ang significant nito sa buhay natin, ano ang koneksyon, ano ang importance, ano talaga ang dahilan, bakit siya ipinanganak, nakuha ko ba yung benefits na yon? At tinanggap ko ba talaga siya sa buhay ko? Because there's a lot of people who are celebrating Christmas, but they don't know the reason why there is Christmas. They celebrate the season, but they don't know the reason. Are you getting it? Kaya importante pala na maintindihan ng bawat isa na kaya pala ganun ang buhay natin ng mga nakaraang taon na pinilit naman nating maging maganda. Pansinin nyo ang isang tao. Kayo, pansinin nyo. Di ba tuwing December gumagawa kayo ng New Year's resolution? Di ba tinatry natin na itong Disyembre, ito yung pinakamasayang araw? Ito na yung huling buwan ng month. Ito na yung day na makapag-celebrate, makapag-start na muli para ang 2016 ay maganda. Is that right? Is that right? Sino dito, yun ang ine-expect, magandang 2016? Sino nag-e-expect na magandang Christmas? Aba, mahirap naman na meron tayong gift giving, meron tayong Santa Claus, meron tayong reunion, may Christmas party dito, doon, noon, ngayon, at magpakailanman na walang tigil na Christmas party. Pero sa totoo lang, we don't really understand Christmas. And now, through the Word of God, we are understanding what Christmas really is. Amen. At ang maganda doon, yes, there was a child who was born. There was a son that has been given. Ito maganda. And the government is upon his shoulder. And he will be called. Ito ang tawag sa kanya. Ito ang dala sa atin. He is a herald of this. And God is ministering to us. This is the significance of Christmas. Ito na yung dumating. He is the wonderful counselor. He is the mighty God. He is the everlasting Father. And He is the Prince of Peace. Ano yan? Ano yung apat na yan? I-memorize nyo na. Kasi yan ang Merry Christmas at Happy New Year. O sabihin mo sa katabi mo, Merry Christmas, Happy New Year. Sabi mo, eto yon, eto ang ibig sabihin. May pinanganak para sa'yo. Tanggapin mo, eto yung bigay sa'yo. Lahat ng burden mo, kung ano man yan, don't worry, all the principalities, anything, don't worry, everything is upon His shoulder. And do not worry. He is a wonderful counselor. Okay? You don't worry, He is the mighty God. You don't worry, He is your everlasting Father. And you don't worry, He is the Prince of Peace. Is that a wonderful Christmas? It's 2016, very exciting because you know Christmas really means something. Is that right? Buti pa yung sa labas may naghihiyawan. Christmas is something, amen. Wala tayong lugi sa 2016. Maintindihan lang natin to at maipamuhay natin na nasa akin, the government is upon His shoulder. I have a wonderful counselor. Kung confused man ako, kung hirap man ako sa buhay, He is my wonderful counselor. Kung marami man akong kahinaan sa buhay, kung nakikita ko man na marami akong hindi kakayanan, He is the mighty God. Are you getting it? If I am down, if I am lonely, I don't feel strong, there will always be a Father because He is my everlasting Father. Amen. Sino dito naiimo during Christmas? Pasko na, sinta ko, wala ka pa rin hanggang ngayon. Malamig ang Pasko. He is your everlasting Father. Amen. Yan ang maganda kahit malamig ang Christmas kasi wala ka pang boyfriend, wala pang girlfriend, wala pang asawa. You don't worry because our God is an everlasting Father. Amen.
Aalalayan ka niya. He will always be with you, will never leave you, nor forsake you. Amen. Maligalig ka ba? May problema ka ba? May iniisip ka ba? Hindi ka mapakali, hindi ka makatulog, hindi mo alam kung ano gagawin mo, tatayo ka sa kama, uupo ka. Ano ba iniisip mo? Utang mo ba? Regalo ba na hindi mo mabili? Don't worry, He is the Prince of Peace. Amen. And because of that, and the peace that passeth all understanding shall keep your heart and mind pure in Christ Jesus. Is that a wonderful Christmas? Amen. Kaya ang Merry Christmas at Happy New Year ko sa inyo, ang pamasko ko sa inyo, etong mabuting balita na to. Huwag ka mag-alala. A son is born. Huwag ka mag-alala. A child has been given for you. A son has been given for you. You don't worry. Everything, all the government will be upon his shoulder. You don't worry. He is your wonderful counselor. Happy Merry Christmas. Happy New Year. Joy to the world. Naintindihan niyo ba ibig kong sabihin? Sana habang sinasabi ko sa inyo, masayang-masaya kayo kaysa sa kahon na ibibigay ko sa inyo na may magandang gift wrap. Nagbibigay po ako sa inyo ng pamasko. Pwede po ba maging masaya kayo? Yay! He is your wonderful counselor. Yan po ang pamasko ko sa inyo. He is your wonderful counselor. He is your mighty God. He is your everlasting Father. He is the Prince of Peace. Lakasan nyo naman. Yung iba sasabihin, pwede ba, I need cash. Yung iba sa inyo, baka, alam nyo, higit pa sa pera ang kayang ibigay sa inyo na mga bagay na yan. Kasi sa salitang iyan, at sa kung ano ang Panginoon sa buhay nyo, sapat na yan para pagpalain ka at magkaroon ka ng magandang buhay. Amen? Maintindihan nyo lang yan at gawin nyo yung pundasyon ng buhay nyo kasi ibinigay sa inyo yan. Yan ang magandang balita ng Christmas. Kaya may kakayanin tayo na harapin ang bagong simula. Are you getting it? Amen? Okay, let's give a round of applause again to God. Praise God. Okay, eto naman, bibigyan ko kayo ng tips para paano tayo magpe-prepare for Christmas. Pero isi-share ko muna sa inyo yung physical na preparation. Okay, sino dito yung naglinis ng bahay kasi Christmas? Yung iba, hindi naglinis? Kasi it's normal, ayaw mo na maging madumi ang bahay mo na papasok ang bagong taon. Amen. Kaya kung hindi ka pa nakakapaglinis, maglinis ka. Yan ang kasama sa bagong simula. Amen. Is that right? Sino dito nakapaglinis na? Yung iba, maglilinis pa lang. Sino yung nangangarap maglinis? Sana makapaglinis. Kailangan yung maglinis. Okay? Isa yan sa haharapin natin. Kailangan malinis ang bahay para maging malinis ang buhay. Amen. Sabihin mo, kailangang maging malinis ang bahay para maging malinis ang buhay. Is that right? Do you believe na pwedeng reflection yon? Do you believe pwedeng reflection yon? Yeah, that is a good reflection. Okay? Pwedeng hindi prerequisite, pero sa totoo lang, pag malinis ang buhay mo, alam mo, pag order ang life mo, God is with you. Amen? Pag clean ang bahay mo, kaya nga sinabi, cleanliness is next to godliness. So, hindi pwede sabihin na, ang pure ko, kaya madumi yung bahay ko. Yung pinagmamalaki pa natin. So you don't do that, right? Kaya kailangan linisin natin ang bahay. Amen. Lalo na ngayong Christmas, pag may pumunta sa bahay, kailangan malinis ang bahay. Amen. Huwag sasabihin, dudumihan din naman nila, hayaan mo na. Alam niyo ba na may magaganon tao?
Minsan din na-experience ko. Yes! May pinapatamaan. Paki-video nga to para marinig. Minsan nga meron ako na-experience. Sabi ko, ba't hindi kayo nagsasara ng pinto? Sabi niya, kasi may papasok din po eh. Sabi ko, okay. Kaya hindi nagsasara ng pinto kasi may papasok. Makes sense, pero mali. Right? Sa atin din, ba't pa ako maglilinis ng bahay? Pupunta rin naman sila, magdudumi rin na lang sila. So, kailangan, hayaan na lang natin. E di yung damit nyo, wag nyong laban. Anyway, isusuot nyo rin naman. Diba? Dudumi rin naman. Babaho rin naman. E di pangatawan nyo nyo nang mabaho kayo. Anyway, tatanggapin na lang namin yun. Kasi isusuot, lalaban na naman, paulit-ulit. Ba't ba nilalaban? E di wag nyong laban. Isuot nyo na lang, ihang nyo na lang dyan. Amen? So, ibig sabihin, kahit pagagamitin nyo, ilalagay pa rin sa tamang lugar. Kasi po nakakain ako sa mga 5-star na restaurant. Nakikita ko po yung transition nila from breakfast to lunch at saka sa dinner. Minsan inaabot po ako doon ng brunch. Alam niyo po, kahit gagamitin pa nila ng lunch, yung the same na gamit, tatanggalin po nila yung ipo-pull out nila, ganun yung standard nila. Hindi yung gagamitin din naman, okay na dyan. Hindi, nagugulat ako, tatanggalin pa rin nila lahat. Lahat ng fruits, pati yung gamit, everything. Yun pala yung magandang standard. Kahit gagamitin, mas maganda, bago gamitin ulit, aayusin ulit. Tama? Kasi pwede kasing madumihan ulit. Right? Mali yung prinsipyo na gagamitin din naman, wag na lang labhan. Total, madudumihan din naman. Diba? Ano mas tama? Kasi mukha naman tama, diba? Is that right? Mukha namang tama. Bakit kailangang linisin? Madudumihan din naman. Right? Mukha lang yung tama, pero mali siya. Is that right? So kaya importante pala tayo ay naglilinis. Sabi mo, cleaning. Okay. Tapos pala, pag merong bagong season na darating, kailangan pala tayo ay nag-prepare kasi meron tayong ilalagay sa Christmas na season, if ever na Christmas. Kahit sa birthday, di ba? Minsan magbe-birthday party tayo. Ang gagawin natin, magtatabi tayo ng mga upuan, aayusin natin. Kasi isa-set natin na pang birthday party, tama? Isa-set natin na pang Christmas party. Tapos ang bahay din natin, nag-aala tayo ng space kasi meron tayong gustong ilagay. Lalo-lalo na si Santa Claus, o pwedeng yung Christmas tree, o pwedeng yung rocking chair, o pwedeng si reindeer, o kung ano-ano pa ang gusto nating ilagay. Kasi season, so alam natin, merong space dapat para dun sa season na yon. Amen. Sino naniniwala, season mo ang 2016? Kaya pala dapat meron kang mga itatabi. Kasi season mo yun. May aayusin ka. Meron kang isa-set aside. Meron kang itatapon. Meron kang i-store na talaga. Meron ka talagang iaayos. Katulad sa isang bahay, kailangan yung mga eyesore tanggalin. Yung mga tambak tanggalin. Yung mga karton na pinaggamitan nung year 2000 pa, pwede nang itapon. Amen. Yung iba kasi naalala nyo, yung box nyo ng cellphone, andun pa. Pwedeng itapon. Hanggang kailan nyo ba gustong i-stock? Yung mga appliances, yung mga boxes ng mga appliances na binili, tanong mo kay nanay mo, sayang yan. Mga 10 taon pa lang yan. Pero I think may mga bagay na kasi may bagong paparating, meron tayong tatanggalin. Sino naniniwala na ganon? Yeah. Tanggapin natin na merong mas maganda sa iniisip mo at nakikita mong maganda o may sentimental value sa'yo. Kasi pag dumating yung new season mo at may nilagay na sa'yo, mas maa-appreciate mo yung mga bagay na yun. Is that right? So hindi ka lugi. Amen. Sino handa dito magtapon? Sino handang magtabi? Sino handang itago? Okay. Kaya pansinin nyo sa mga department store,
Ngayon, may psychological effect kasi ang pagpunta ng mga tao. Kaya hindi pwedeng pare-pareho lang tayo. Ang ginagawa nila ngayon, iniiba-iba nila ang lugar na kung saan nila inilagay nung una ang mga binebenta nila. Nanonotice niyo ba yon? Nanonotice niyo ba ngayon? Ang mga progressive na grocery, ang progressive na department store, pansinin niyo, pumupunta ako sa iba't ibang bansa, pagpasok ko, iba na. Sabi ko, parang iba na siya. Ayun pala nilagay na sa ibang lugar kung saan yung binibilan ko. Nga naman, pag napaikot ka, baka meron ka pang makitang iba. So makakatulong yon sa customer at sa marketing nila. Is that right? So advantage pala na tayo ay gagawa natin ng kakaibang twist. Okay? Natanggapin natin na meron pa tayong ilalabas na mas maganda kaysa dati. Hindi kinakailangan bumili, hindi kinakailangan mas malaki. Pwede lang nating, we need to be more creative and willing to change and willing to adjust and willing to adopt. Are you getting it? Okay? Para ang Christmas tree ay mailagay. Amen. Amen? Pag hindi na ilagay ang Christmas tree, may effect yun. Hindi kayo makakabili ng gift. Kasi magulo ang bahay, walang Christmas tree. Normally doon natin ilagay. Yun ang typical na Christmas season. Amen. O ngayon, ano natin sa buhay natin. Okay? I-parallel natin sa life natin. God is good in making parallel about our physical condition, about the physical aspect, relating to our personal life. Okay? Kaya yung una, number one preparation is all about cleaning of the heart. Okay, say it with me, cleaning of the heart. Okay, ito yung preparation natin ha. Remember, this is your season. So, importante, malinis ang puso. Okay? So, sabihin mo sa katabi mo, importante, malinis ang puso. O sige, sabihin mo sa katabi mo, importante, malinis ang puso. Okay? Kaya meron tayong verse na ginagamit dyan, yung Matthew chapter 5, verse 8. Okay? Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Sabi mo, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Alam niyo ba, in Greek, yung blessed na yon, ang ibig sabihin nun ay happy. Okay? Kaya tingnan mo yung katabi mo, kaya malungkot yan, marumi ang puso. Kaya hindi makangiti yan. Marumi. Sabi mo, ba't nakasimangot ka? Ang dumi mo, Because your face, your eyes, is the doorway to your soul. Is that right? Is that right? Pansinin nyo rin, may studies ngayon na patanda, pahirap mo yan pangitiin. Kaya marami tayo ngayon, ang babata pa, 20 years old, mukha ng 60 years old. O tingnan mo yung katabi mo, ang bata pa niyan, pero tingnan mo, mukhang 60 na yan. Kasi hindi happy Tapos gamit ng emoticons, di ba? Na smiley, tapos may heart pa sa eyes. Pero the truth is, hindi naman totoo. Tama? Tama? O bakit ba kayo happy at bakit ba kayo sad? Sige nga, may I know? O sige, magsasabi ako sa inyo, correct me if I'm wrong. Kaya kayo sad kasi sad ang situation. Tama ba? So, kaya kayo happy kasi happy ang situation. Ganun ba? Ganun yun? So, that's your life. So, you are sad because somebody is making you sad. Something is making you sad. So, you are happy because somebody or something or some situation is making you happy. So nakabase ang pagiging sad nyo at pagiging happy nyo base sa environment nyo?
Kaya pala hindi na kayo nakakangiti. Paano kung bumagsak ka sa board exam na nakatatlong take ka na, 3 taon kang malulungkot, ganon? Paano pag hindi natutupad ang pangarap mo ng 10 taon? Wala akong boyfriend. First year, nag-attempt ako, wala. Second, wala pa rin. So palungkot na palungkot, third year, wala pa rin. 4 years, wala pa rin. Yun, nakakalungkot yon. Nalulungkot na kayo doon. Ikasisira na ng mundo nyo yon at araw, ganon. Bumagsak ako sa board exam. Bumagsak na naman. Ulit. Second demotion. I reiterate. Forever. More. Malungkot ka? Ano yung tama? May 2 tao na walang boyfriend. Yung isa, wala akong boyfriend, 3 taon na. Kaya nagiging talagang yung salamin niya, talagang ang sungit. Ba't ang sungit-sungit ito? Kasi walang boyfriend yan. Kaya masungit. Yung isa naman, wala rin naman boyfriend. Ay naku, wala akong boyfriend, pero alam ko, makukuha ko din yun. Ano gusto nyo? Sasabihin nung isa, alam mo, para kang luka-luka, wala ka nang boyfriend, ang saya-saya mo pa. O sige, sino tama? Bumagsak ako sa board exam, 3 na. Yung isa naman, bumagsak ako sa board exam. Pero hindi talaga board exam na bumagsak ako, nakulangan lang ako. 3 points lang. Alam mo nga, dati 10 yun eh. Nung una kong kuha, 15 yun. Konti na lang. Binibigyan ko pang sarili ko ng maraming pagkakataon. Makukuha ko rin yun. Tama. Kaya wala yan sa sitwasyon. Ang pagiging malungkot at pagiging masaya, wala sa labas yan. Nasa utak yan. Amen? Mindset, perspective. Maraming bagay sa mundo na hindi mo na maisasoole. Maraming bagay sa mundo na hindi mo na rin maibabalik. Pero pansinin nyo, you're getting stronger. You're still getting there. You're getting it. Tama ang response mo. Tama yung attitude mo. Tama yung behavior mo. Tama yung outlook mo. Tama yung perspective mo. I tell you, you're the man. Is that right? Kaya you are blessed. Blessed are the pure in heart. Kaya kita mo malinis ang puso mo. Pag nakita ka parang ang perfect mo, parang wala kang problema, pero sa totoo lang, you have all of the above, pero may peace of mind ka. Kasi tama ang tingin mo, tama ang response mo, tama ang attitude mo, at tama ang behavior mo, tama ang outlook mo, tama ang perspective mo. Is that an amen? Walang pang exchange gift. Makakaroon din. Wala pa akong trabaho, magkakaroon din ako ng trabaho, mas matindi pa. Ilang buwan na akong walang trabaho, hindi. Pag nagkatrabaho ko, isang sweldoan pa lang, bawing-bawi na. Amen? That's the attitude. Kaya ang puso nyo, hindi nababahira. Amen? Are you happy about it? Maraming mga frustrating, as the world says, frustrating. There's a lot of desperation because the world dictated it as desperation. Difficulties, there's a lot. Because that's what the world describes situation. But it doesn't matter. I have a good perspective. I have God, wonderful counselor, the mighty God, my everlasting Father, and He is the Prince of Peace. Amen? Kaya the peace of God that passeth all understanding shall keep your heart and mind pure in Christ Jesus. Okay? So may isa pa akong i-share sa inyo ha.
Sino dito? Mag-isip kayo Gusto ko mag-isip kayo, mag-visualize kayo ng pinaka-kinaasaran nyo, ng pinaka-kinaiinisan nyo, yung ayaw mong makita, yung binubura mo siya. Meron? O, taas ang kamay ng meron. Yung sinungaling, wag magtaas. Yung ano lang. O, sino ang may ganon? Yung pag nakikita mo, maalala mo pa lang, annoying. Nakaka-vex, oh my gulay. He is complicated. He is out of this world. Such a UFO. Oh my goodness. Is he a human being? Is she? Who is she? Who is he? Diba? Tao pa ba siya? Kasi ang ugali parang hayop. Diba may ganon? Parang nakita mo na, tao pala yun. Kala ko hayop. Diba? Meron kayo nun? O may nakaraan kayo na ayaw niyong maalala, pero naandun sa puso mo? You are just trying to take it for granted, but it's still there. Sino may ganon? Sino may ganon? Tanggalin nyo na yan, Kasi eto yung question. Hanggang kailan nyo gustong itigil yan sa puso nyo? Yung kaaway nyo, gusto ko hamunin nyo ngayong araw na to. Kaibigan nyo, sabi mo, away tayo ngayong araw lang na to. Wala na akong panahon bukas kasi may 2016 akong hinahabol. I'm getting ready. I am preparing myself for my best 2016. Sino dito handang humamon ngayong araw na to? Ito, matindi na. Kung talagang gusto mo away, harapin mo na. O sige, gusto nyo ba makipagsuntukan sa kaaway nyo? O gusto nyo pitikan lang sa tenga? O pitik bulag kayo? O kaya meron kayong paghampas, ikaw O kaya isahan kayo, ito ginawa mo sa akin. Tapos yung kaibigan mo, ikaw din, ito ginawa. O sige, 1-1 tayo O eto, nakita mo noon, naalala mo noon, alalahanin nyo na ang lahat. Pero hanggang ngayong araw lang na to. Kung hindi nyo kayang harapin kung sino yon, si Lord ang harapin nyo para malinis ang puso nyo. Is that right? Is that right? That is right for you and that is good for you. Because 2016 is the best life for you. Kaya kailangan malinis yan. Kasi si Lord may ilalagay sa puso nyo. May ilalagay sa buhay nyo. At kailangan may space siya. Kaya ang pangalawa, ang nakasulat sa pangalawa is arranging your priorities. So una, cleaning your heart. Number 2 is arranging your priorities. Ibig sabihin, pag nag-a-arrange kayo sa loob ng bahay, nagtatapon kayo ng mga bagay na dapat itapon, aalisin nyo yung eyesore, aalasin nyo yung mga balakid, kasi to give way for the new season. Katulad ngayon, maglalagay tayo ng space na gusto kasi ni Lord na siya lang sa space na yon at wala nang iba. Kasi may hinanda si Lord na new season for you sa 2016. Amen. Kaya this Christmas is really a Merry Christmas for you and a good season and a good Yuletide season for you. In Matthew 6:33, nakasulat po doon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Gusto ni Lord, siya lang ang nasa puso mo. Gusto ni Lord, siya ang may full control sa buhay mo. Not because gusto kanya i-manipulate, pero kasi siya ang magbibigay sa iyo ng guidance. Siya ang magli-lead sa iyo. God wants you to work with Him closely because He has a plan for you. And that plan is to prosper you and not to harm you, but to give you hope and a future for 2016. Amen. Kaya kung may pinapaalis man sa atin si Lord, tanggalin na natin. Kasi gusto niya talaga, siya yung may control. Siya yung nag-iisa na hindi yung, kasi sa loob ng bahay natin, tuwing Christmas, gusto nating ilagay ang Christmas tree.
tapos may stars doon, o kung ano man ang highlight sa tuktok, sa tuktok ng Christmas tree. Gusto natin ng Christmas tree, pero ayaw natin ang maging attraction ng Christmas ay si Lord. Ang gusto ni Lord, we celebrate Christmas, yes, pero ang attraction natin si Lord. Say it to your neighbor, you need to be attracted to God. Okay, lakasan nyo, you need to be attracted to God. Siya dapat ang sentro ng buhay natin. Ang buhay natin ay umiikot sa Kanya. Kasi napaka-importante na yung space na yon walang gagalaw. Siya lang dapat ang naandoon. He is on the center. Kumbaga kaya nating kantahin yung Christmas. Naalala niyo yung kantan ba yon? Christmas won't be the same without you. Have you heard that song? Christmas won't be the same if you go. All I need to see standing by my Christmas tree is you. Si Jesus lang, diba? Christmas won't be the same without you. Diba? Ang ganda kaya. Walang ibang mas hihigit pa kay Jesus at wala nang ibang sesentro pa sa pagkasentro ng Panginoon at wala nang hihigit pa sa attraction na pwede nating ibigay sa ating Panginoon. Siya lang talaga at wala nang iba. Pansinin nyo, malinis na tayo, siya pa ang sentro ng buhay natin at wala nang iba. Siya yung full control, walang ibang nakakapag-control sa atin at sinisiguro ko sa inyo, maganda ang buhay. Amen? Ang pangatlo, ito na ang pangatlo, decorating your heart. Okay, cleaning your heart, arranging your priorities, eto na, decorating your heart. Kasi si Lord, gusto niya, may space siya, tapos mahilig siya na magpaganda ng buhay. Sino naniniwala? God is really good in making life beautiful. Amen? Come on, say amen. God is really good in making life so beautiful. Gusto niya bumalik tayo sa original glamour natin. Gusto niya, mahilig siya, nagre-restore kung ano man yung nangyari sa life natin. Sino dito may mga kahindik-hindik na mga pangyayari sa buhay ng mga nakakaraang taon na pinipilit itago, pinipilit i-ignore, pero hindi, andun talaga? Wala? O wala kayo maitago? Gusto ko makita nyo itong Christmas na to, si Lord nag-o-offer sa inyo ng decoration. Gusto niya pagandahin ang buhay nyo. Hindi si Lord na gusto niya, siya lang ang sentro ng buhay nyo. Gusto ni Lord pagandahin ang buhay nyo. Gusto ni Lord i-bless ka niya. Gusto ni Lord yung lahat ng favor na hindi mo nakuha noon because nasira, ngayon ibinabalik niya. And that is Christmas. A child was born. A son has been given. The government is upon his shoulder. And for you, he is called Wonderful Counselor. Just for you, he is your mighty God. For you, Merry Christmas. He is your everlasting Father. Happy New Year. He is your Prince of Peace. Nakukuha niyo po ba yung mensahe? Kaya po in Ezekiel 36 verse 26, pwede na mag-play ng keyboard, wala pa? Baka mag-overtime ako eh. Ezekiel 36 verse 26, ang nakasulat po doon, I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will remove from you the heart of stone and give you a heart of the flesh. Sino gusto bumalik dito na very merciful ka ulit, very compassionate, yung
Yung pagkausap ka, you're very tender. Hindi war freak. Naintindihan niyo ba ako? Alam niyo, sabi dyan sa verse na yan, ulitin ko gusto ko ma-receive niyo. Kasi ide-decorate ka ni Lord nito. Sabi ni Lord, I'll change your heart. I will give you a new heart. Sino happy doon? Merry Christmas, Happy New Year. I'll give you a new heart. And in that heart, I'll put a new spirit within you. Are you happy? Merry Christmas, Happy New Year. And then, I will remove from you the heart of the stone. The heart of a stone, tatanggalin ko yon. Merry Christmas, Happy New Year. Tanggapin nyo naman. Jingle bell, jingle all the way. Tinanggap nyo ba? Gusto ko kasi makonect nyo yung ibig sabihin na a child was born and a son that was given. Yun yung binibigay sa inyo. Merry Christmas, Happy New Year. Not only I will remove that heart of stone, but I will give you heart of the flesh. Yung iba sa inyo, pansinin nyo, remember sabi ko sa inyo kanina, habang tumatanda, ang hirap na niyang umiti kasi tumitigas na puso niya. Tinanggap niya na, hindi, yan na talaga yon. Titigas ako ng puso ko. Kung matigas siya, mas matigas ako. Tingnan niya lang. Kung galit siya, galit din ako. Pakialam ko sa kanya. Tanggal na siya sa buhay ko. Kunwari, wala na siya. Hindi mo makukunwari. Hanggat nandyan yan siya yun. Niloloko lang natin sarili natin. Is that right? Is that an amen? Sino dito tinatanggap yung gift na yon, yung decoration sa'yo ni Lord? Alam mo, yan yung pinakamagandang decoration. Yung katigasan ng puso mo na maybe napatigas ng panahon, napatigas ng problema, napatigas ng pain, napatigas ng hurt. God is giving you right now a heart of a flesh. Pagkatapos niyan tanggalin sa'yo yung heart of a stone. Are you happy about that? Kaya God will really bless you. God will favor your life. God will really do everything so that you will be restored to the original design. 2016 is the year of your ample opportunities. It's really great opportunities. It's really something big for 2016. Amen. Gusto kong makuha niya yun. Sabihin mo, may big na mangyayari sa buhay ko. Sabihin nyo, matatapos na yung message ko. Hindi pwedeng hindi nyo makuha. Time is ticking right now. Ayoko na ang 2016 ay magbakasakali na naman tayo pare-pareho. Gusto ko pare-pareho tayo na may pinupuntahan, may fino-focus tayo. Amen? Kasi pag set na natin yun, makukuha natin yung pang-apat. The receiving and giving. Hindi lang tayo cleaning of the heart. Hindi lang tayo arranging of opportunities. Arranging of priorities. Hindi lang tayo decorating the heart. Pero meron din tayong receiving and giving. Shall we all arise? I'm excited because I am prepared for 2016. Hindi suntok sa buwan. Because I know Christmas, I will never miss New Year. And I think masanda ako sa 2017. Amen? Ano tingin niyo mangyayari sa akin sa 2016? Na-excite ba kayo? Gusto ko sa katabi mo na, excite ako. Mukhang may matinding gagawin sa'yo si Lord. At mukhang matindi ang gagawin mo. Kakaiba. Bankable. Glamorous. Exceptional. Kakaiba ka. Because God is with you. Alam mo, nung pinanganak si Lord, may ginawa na sa buhay mo. At yun ang panghahawakan mo. Amen? In John 1:12, it is written, "But as many as receive Him,
And to those who call upon His name, He gave the right to become children of God. Born not of natural descent, human decision and husband's will, but born of God. Alam nyo ba na yan ang pinakamatinding regalo na na-receive natin sa Panginoon? Na tayo ay anak ng Diyos at inusher tayo nun in the family of God. Because we are a child of God, our status, we're able to usher us in the family of God. And because we have the reason in every season of our life, in any situation, naniniwala tayo that we can be a blessing to other people. Amen? We receive a lot of things from God, naniniwala tayo that we can give because we believe it is more blessed to give than to receive. Amen? Kaisa ba namin kayo na muli nating ibabalik ang tunay na ibig sabihin ng Kristo? At ang tunay na ibig sabihin ng Christmas, ang tunay na ibig sabihin ng season na to, ng Yuletide season na to, kailangan sama-sama tayo at vigilant tayo na ibalik ang totoong ibig sabihin ng Christmas. It is all about Christ and it's all about you. God loves each and every one of you. God loves me and God loves you. Amen? You are a child of God. Never think that you are not. You are a child of God. Just receive Him as your Lord and as your Savior. Kahit ngayon ka palang pumunta rito, kahit 10 beses ka nang uma-attend, pwedeng kahit 10 taon ka nang uma-attend. Pero gusto kong malaman mo, iba pag totoong tinanggap mo si Kristo at nagkaroon ng bunga ang pag-born niya at pagkapanganak niya sa mundong ito. Ikaw ang dahilan kung bakit siya naririto. That's why, again, I reiterate, He ministered to you. The government will be upon His shoulder. He is your wonderful counselor. Maisip ko pa lang yun, sana napapangiti kayo pag binabanggit ko yun. Amen? He is your wonderful counselor. He is your mighty God. He is your everlasting Father. And He is the Prince of Peace of your life. Kaya itong Christmas, wala ka nang hahanapin pa. All you need to see is standing by that Christmas tree. Nothing but Jesus. Amen? Kaya ang buhay ay makulay, mas malakas, mas maginhawa sa 2016. At ang matindi nun, sapagkat because we are strong, because we are healthy, we can help other people so that those people can go back to the original design from the very beginning that God created them. Do you believe maraming tao sa paligid natin na kailangan ma-restore? Do you believe sa paligid natin kailangan natin silang matulungan? Do you believe kailangan nilang maintindihan ang tunay na mensahe ng Ebanghelyo at kung ano ibig sabihin ng Christmas? Because you are healthy, because you are strong as a person, you are connected with God, now we can make a difference in the Philippines. We can make a difference in your friends. Do you believe you can make a difference in your campuses? You can make a difference in the marketplace. Amen. You can make a difference in your families. Amen. We can make a difference in the community. You are a blessed people and a blessed generation. Tignan nyo ang Pilipinas, paangat ng paangat, paasenso ng paasenso. Team tayong lahat, tulong-tulong, aangat ang bayan natin. Sapagkat para saan ang pag-attend natin at sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, kung hindi natin mabitbit ang salita ng Diyos, na gawin natin pagpapala talaga sa Pilipinas. Kaya naniniwala ako,
na dahil ang salita ng Diyos ay nakatanim sa ating buhay, inaapakan natin ang lugar na kung saan tayo pumupunta, pagpapalain ng Pilipinas. Pagpapalain ng buong mundo dahil kayo tunay na nakakilala sa Diyos na buhay. Amen? So God bless you so much. Ang masasabi ko pa rin, Merry Christmas and a Happy New Year. We love you. And we have a Bishop Oriel, the whole Dulas family. We thank you so much. And we love you. And we will take this nation for the Lord and advance the kingdom of God together. This 2016, expect the best because you are the best. Amen? So God